3 taong gulang na ngayon si Xavier Ashwell, nag-iisang anak ni Mary Kay at Manny Andrade. Ang bata ay pinanganak na may cerebral palsy. Isang lifetime condition kung saan apektado ang galaw o kilos ng isang tao. Nangyayari ito kapag nagkaroon ng damage sa utak. Kadalasan bago isilang ang isang sanggol. Nahihirapan po ako ilabas po siya. Natagalan po sa loob. Naubusan po siya ng oxygen po sa utak. Hanggang sa nangitim na po siya, sinugod na po siya sa hospital po, sa Maynila po. Hanggang sa nalaman na po na may cerebral palsy po siya. Kinabitan agad ng mga aparato sa ospital noon si Xavier dahil sa delikado niyang lagay. Makalipas ang 1 linggo sa ospital, pinapirmahan na ng waiver ang pamilya dahil hindi na raw magtatagal ang buhay ng bata. Dinapat na po kami ng doktor na aparato na lang daw po yung nagpapabuhay kay Xavier. At dinasala na po siya ng pared mismo doon po sa ospital. At pinahanap na rin po kami ng paglilibingan niya. Hindi sila pumayag na ipatanggal ang mga aparato kay Xavier. Makalipas ang ilang oras, naging maayos ang vital signs ng bata. At nagtuloy-tuloy na ito hanggang makalabas sila ng ospital. Pero pagtungtong ni Xavier ng 1 taon, may mga napansing kakaiba si Mary Kay. Nang ipasuri sa doktor si Xavier, nakitaan naman siya ng seizure disorder at focal epilepsy. Kada buwan po may napapansin po ang kakaiba po sa kanya. Tumitirik po yung mata niya. Sobrang higpit po ng kamay niya, hindi po mabuka. Akala ko po normal lang po yung ganun. Tapos po naninigas na po yung mga katawan niya. Yung eyeball niya po, umuuga po ganun po. Construction worker si Manny habang si Mary Kay nagtitinda naman ng Maha Blanca at lip tints online para matustusan ang gamutan ni Xavier. Kinakailangan daw talaga nilang magtulungan lalo't hindi biro ang gamutan ng kanilang anak. Sa mga nais umorder at makatulong, maaaring i-message ang Facebook account na Ashki Adap Abis. Minsan po, nahiya po ako lumapit sa iba. Pero kinakapalan ko na lang po yung mukha ko para po mapagamot siya. May po kasi eczema din po. Isang beses pa lang po kami nakakapag-therapy. Kaso po naputol. Wala na po kasi kayong pambayad. Hindi po natuloy. Araw-araw kong mag-seizure si Xavier. Sinabihan sila na mataas daw ang posibilidad na naaapektuhan ang mga mata nito at hindi na nakakakita. Kaya kumakatok po sa inyong mga puso ang mag-asawa para muling mapasuri si Xavier. Sa mga gusto pong tumulong, kahit maliit man po o ano man po yan, sobrang laking tulong po sa amin, lalo na po kay Xavier sa pang-araw-araw niya po at gamutan po sa kanya. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. We have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos tanggalin o i-veto ang 194 billion pesos na halaga ng proyekto o line item sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. 168 billion dito ang nasa ilalim ng unprogrammed appropriations, habang 26 billion pesos naman sa tinanggal ay mga proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Karamihan daw sa mga yan ay local projects. Many of the projects that had been vetoed are actually some of the projects that we considered that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be scrutinized and ready for implementation. These are some of the projects are not ready for implementation at this point in time. So these are the projects that we have deferred up to. Pero kahit tinapyasan ng higit 20 bilyong pisong pondo, pangalawa pa rin sa may pinakamataas na budget allocation ang DPWH na may 1.007 trillion peso budget. Pinakamataas naman ang pondo na inilagay sa education sector na may 1.055 trillion pesos.
Nilinaw din ng economic managers na hindi pwedeng magbalik o magdagdag ng pondo ang Pangulo mula sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Kaya ang 10 bilyong pisong inalis sa Department of Education at ang zero subsidy sa PhilHealth na natili. Kung ano po yung napasa ng Kongreso, yun na po yun. We can only veto line items or projects, but we cannot add po. However, under the budget, may mga certain funds naman tayo dyan na pwede tayong mag-augment ng ating budget. For example, yung unprogram appropriations, yan ang magandang use ng UA. As long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization program. Pero muling tiniyak ng gobyerno na sapat at tuloy ang benepisyo ng PhilHealth. Samantala, 12 programa naman ang conditional ang implementation. Kabilang dyan ang 2 programa ng DSWD na payapa at masaganang pamayanan o pamana at ang kontrobersyal na ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na gagamitin ang pondo ng gobyerno para sa ikabubuti ng publiko. Kaya naman siniguro niyang binusising maigi ang nilagdaang pondo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang disenyo, air-conditioned, at kumpleto ang gamit. Sino mag-aakala na ang barberia/massage parlor na ito ay nasa loob ng kulungan? Ang mga barbero at masahista, mga persons deprived of liberty o inmates. Sa tabi nito, may tailoring shop, bakery at kainan pa. Itong one-stop shop na binuksan ng Manila City Jail. Lahat po ng mga barbero dito, yung barbero, nasa yung barbero. Mga barbero po natin, ayan po, yung mga mananahe. Palatandaan daw ito ng rehabilitasyon at kalakasan ng mga nakapiit. Sa pamamagitan nito, nakakapaghanap buhay sila at nare-relax din kahit nakakulong pa. Aga pa lang po, habang nandito sila, na-engage na sila sa ganitong klase ng paghahanap buhay para maipang-suporta po doon sa kanilang pamilya. Dahil karamihan po sa kanila, padre de pamilya na may naiwanang pamilya po sa malayang lipunan po. Hindi lang PDLs at BJMP personnel ang pwedeng maging customer. Bukas ang one-stop shop sa lahat maging sa mga dalaw at outsiders. Basta siguruhing susunod sa mga panuntunan ng kulungan. Willing naman. Eh, wala naman masama kung ano. Hindi ka natatakot? Hindi. Skills naman ang nag-uusapan dyan. Hindi naman yung tao. Hindi maiiwasang matakot ng ilan, lalo na kung hindi sanay dumalaw sa loob ng piitan. Pero wala raw dapat ikabahala dahil bantay sarado ng mga jail officers ang lugar at dumaan sa puspusang assessment at training ang mga PDLs na tumatao rito. Pero paalala ni Warden, Pero ito po ay may bayad sa reasonabling presyo po para po kumita po yung po mga persons deprived of liberty natin dito po sa Manila City Jail. syempre, buhay naman muna ang mga kapwa inmate. Yung mga points niya po, tama po. Kasi gagraduate din po ako ng test na yun. Kasi yung mentolated na. Dapat din mentolated. Okay lang po, pulitin naman po ang pagkakagawa dito. Saka malinis, aircon, saka relax ang pakiramdam. Sulit po ang bayad. Sulit na sulit po. Mababait pa ang mga barbero. Mas mababa ang presyo ng mga serbisyo sa one-stop shop ng Manila City Jail kumpara sa labas. Kaya kung gustong makatipid at mas malaman kung ano ba ang buhay sa loob ng piitan, bukas para sa lahat ang kanilang kulungan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.